Alright mga bro, so magandang araw sa inyong lahat. Muli maraming salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob sa atin para makagawa ulit tayo ng mga panibagong tutorials, mga kaalaman patungkol dito sa ating mga motor. So meron dumayo dito sa atin mga bro. Ayan, so si bro, galing pa po yan ng turbina. Ayan, so ang unit niya mga bro ay Kawasaki Rouser 180. Tapos kung makikita nyo, nabaklas na yan kasi konting rewirings, naglinis tayo ng karburador. Tapos mamaya kakalasin natin yung headlight kasi meron tayong gagawin dyan. So ang pinaka-issue ng motor niya mga bro ay pagka nag-i-start siya, umiikot lang mga bro yung starter motor, hindi naman sumasama yung buong motor. Tapos minsan kumakalampag. Yan yung ituturo ko sa inyo mga bro, kung ano yung mga posibleng dahilan kapag ganun yung nangyari sa inyong mga motor. Okay? So syempre bago natin umpisahan, gusto ko lang i-shoutout ito si bro. Tapos shoutout sa ating kaibigan kay Capro Pawis TV kasi itong customer natin mga bro ay nag-inquire siya kay Boss Capro, tapos dito pinadala sa atin. Ayan, kaya maraming salamat kay Capro Pawis. Okay? So ayan mga bro, bago natin umpisahan, yung mga bago pa lang sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated pag mayroon po tayong mga panibagong videos na mga i-upload. Alright. Again. So ayun na nga mga bro, kung makikita nyo, bali nakalas na natin yan. Meron naman tayo mga step by step tutorial sa Rouser 180 kung paano kalasin yung tangke. Tapos dito, yan, nakamodify na yung kanyang ignition coil, naka-apido na. Pasensya na kayo mga bro, medyo maingay kasi nasa tabi tayo ng kalsada eh. So ganun mga bro, balik tayo dito. Kapag ka nangyari dun sa Rouser 180 nyo mga bro, kahit hindi Rouser 180, sa Rouser 135, sa Rouser 200, tsaka 220, actually sa lahat ng motor ito mga bro, applicable po ito. Pagka yung bang ini-start nyo, tapos may kumakalampag dito sa may left side, tapos minsan, may time na umiikot yung starter motor, tapos hindi naman sumasama yung buong makina. Ang pinakaunang salarin talaga dyan mga bro ay, ayan, yung ating Bendix drive. Ito mga bro. Yan. Ito yung tinatawag mga bro na Bendix drive sa ating mga motor. So, iba-iba, bawat motor iba-iba yung itsura ng Bendix drive, pero isa lang ang function niya. Sa Raider, iba din. Sa mga Wave 100, 3 piraso yon. Sa XRM, 3 piraso din. Iba-iba siya mga bro. Sa mga 200 naman na Rossi, ano siya, halos ang dami niya. Sa Fury, iba din siya. Pero iba-iba man ang itsura niya mga bro, isa lang ang function niya. So ano ba ang function ng Bendix drive? Ang trabaho nito mga bro is para ilak niya yung ating magneto para sumabay ang buong crankshaft sa pag-start ng motor. Kasi parang one way lang ang Bendix mga bro. Sa isang side, umiikot. Tapos pagpapunta sa, halimbawa, pag counter clockwise, umiikot. Tapos pag clockwise, hindi umiikot. Kumbaga, one-sided lang yung Bendix drive. Ngayon, pagka ito mga bro ang spring, kapag ka lumambot yan, ito nga hindi lang basta lumambot. Talagang naputol na siya mga bro. Ayan o. Bali-balik ko na. Ayan o. Putol-putol yung ating mga spring. Ito yung mga kadugtong niya o. Ayan o. Ayan. Ito o. O, di ba? Putol na siya. So, ang tendency niyan mga bro, kapag yung spring natin malambot na, hindi niya na may tutulak itong mga parang mga bulitas natin. Yan. Hindi niya na yan may tutulak. Ngayon, ito naman yung naglalak dito. Yan. Dito kasi yan mga bro. Ayan o. Yan yung naglalak dito sa gilid ng ating gear, starter gear. Kaya kapag ka dumulas yan mga bro, makakarinig kayo na ang kumakalampag yung inyong mga motor kapag ka dumudulas itong ating Bendix drive. Sayang, dapat pala pinakita ko sa inyo kanina mga bro yung itsura na kumakalampag siya. Basta mararamdaman mo yun mga bro, hindi lang yun sa pag-push start. Minsan pati pag-kick mo, lumalagapak din siya. Bendix drive po ang sira. Huwag kayong mag-alala kapag kasi minor lang po yun. Ang problema kasi minsan kumakalas po yan. Kumakalas yun sa ano, nalalaglag dito. Kaya delikado rin. Tapos minsan pagka talagang wala na yung spring, naubos na, minsan kumakalampag. Tapos minsan nagkukos din siya ng vibrate sa ating mga motor mga bro. Okay? So napakadali lang mga bro, di ba? So sa Rouser 180 mayroon siyang 5 piraso. 5 piraso mga bro. So bawat motor iba-iba po siya. So ito kapares lang siya ng Rouser 135 mga bro. So ang problema nito, wala tayong mga stock na parts. Ayan, wala tayong, kasi ang ano natin puro mga pan-tricycle. Kaya magpapabili ako mga bro sa kapatid ko. Sana makakuha siya ng Bendix drive ng pang 180.
So, hindi ko na ipapakita sa inyo mga bro kasi magwa-wiring pa tayo nito. Ayusin natin yung mga headlight nito. So bali kakatapos lang natin linisan yung carburetor. So gusto ko lang i-share sa inyo kapag ka na-encounter nyo yung ganong problema, pangunahing i-check nyo dyan Bendix drive. Tapos ang isa sa ano dito mga bro sa hassle sa Roser 180 is yung pagtatanggal ng magneto. Kailangan meron kayong gamit sa pagtanggal ng magneto. Meron kayong puller. Ayan, so nag-grinder pa tayo ng puller. Sinira ko pa yung puller para lang makalas natin yung 180 kasi yung isa kong puller nasa hiraman. Meron tayong puller na pang 180 talaga kaso nasa hiraman mga bro, hindi pa binabalik, nasa Calamba, Laguna yung puller natin. So ito ang gagawin natin, naantayin lang natin yung Bendix drive tapos salpak lang yan mga bro, plug and play lang din naman. Tapos syempre, total, nagkalas na kayo, linisan nyo na lahat ng makikita nyo dumi. Kasi ayan, kita nyo yun. Diba? So nakakaroon siya ng dumi. Tapos isa pa pala mga bro, mayroong needle bearing dito, garasahan nyo yan. Ayan o, paubos na yung grasa nya. Gagarasahan natin yan mga bro, total, nagbaklas na tayo. Gagarasahan natin yan para malubricate ng maayos. Okay? So ganun lang mga bro, napakadali lang ayusin ang mga Roser. So papalitan lang natin to ng bagong Bendix drive para bumalik sa dati kasi malayo-layo pa ito si bro, malayo-layo pang ang pinanggalingan. So siguro shoutout pala sa Monster Army. At gusto ko lang i-shoutout yung lahat ng Kawasaki users na mga tropa natin. Si Parin Jake ng Roser 200, shoutout bro. Siyempre kay Boss Danny, yung isang mekaniko natin, shoutout bro. Roser 135 naman yun. Kay Hisman, kay Tolitz, yan, Idol Moto Vlogs. Yung mga subscribers natin mga bro na nasa Quezon, i-PM nyo lang Idol Moto Vlogs. Yan, so Roser legit na mechanic. Siyempre yung mga nasa Taguig, nasa Rizal. So hanapin nyo naman yung tropa natin dyan, si Capro Pawis TV. So message nyo lang. Tapos nandyan din yung isang kaibigan natin nasa Angono yata, sila Mariano Brothers Moto TV. Yun, isa pa yun mga bro, napakalupit no, napakagaling. So marami akong natututunan doon kasi pagka meron akong hindi alam, i-message ko agad mga bro, tinatanong ko. Yun, on the spot sasagutin kasi matatagal ng mekaniko mga bro. Sa Kabuyaw, nandyan din si SMS Winsfork. Yan, message nyo siya yung mga taga Kabuyaw. Sa parteng Quezon naman, nandyan si Palapaan John Ray. Yan, ang Candelaria. Okay, message nyo yan yung mga bro, Palapaan. Tapos sa Quezon, sa mga Raider user, nandyan si Suzuki Winswork mga bro. So marami tayong mga kaibigan. Sa parting Mindanao naman, nandyan si Almoto Clinic. Ayan, Almoto Clinic mga bro, mga kaibigan natin yan, nakakausap natin yan. Yan, si Kaworski, parting Manila, sila Window Shop. Yan, message nyo mga yan mga bro. Tapos dito pa ba ang mga tropa natin, mga sa Cavite, nandiyan mga bro si Kalikutista Cavite mga bro. Kaibigan natin yan, mga kaibigan natin yan. Tsaka mga magagaling na mekaniko yan mga bro. Okay, so siguro hanggang dito lang yung video natin. Basta pagka na-encounter nyo yung ganun, automatic, natatawa ko dito. Diba nagiging issue ng Roser to mga bro? Ang ginawa, inipoxy na para wala ang tagas. Okay, so siguro mga bro, nandito lang yung video natin. At bro, ano pala pangalan mo bro? Ano pala pangalan mo? Yan, kay shoutout kay bro Dondon. Ayos oh, pogi. So nandito lang, magandang araw sa inyong lahat. At right safe lagi mga bro.